Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, mag-react tayo dito sa viral na ating kababayan mula US, Miami. Tungkol sa OFW Lounge na nagkaroon ng konting issue at naging viral si ate. Basahin natin yung sentimiento ni Madam OFW, si Miss Apple. Basahin natin yung part na na konti lang tapos mag-react lang tayo bilang isang OFW, no. Kailangan aware tayo sa mga ganitong policy na nangyayari sa ating bansa, lalo na sa mga OFW katulad natin mga lodi. Lalo na dito sa OFW Lounge. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Sabi ni Miss Apple, OFW Lounge in Terminal 3, experience was horrible. I arrived in Manila August 5, 2026 at 5:30 p.m. I was so happy and excited na pumunta sa OFW Lounge. Kahit ako na-excite ako dun o naku-curious ako ano ba talaga yung yung OFW Lounge, ano yung mga pagkain doon. Although nakikita naman natin online, may mga lugaw, siopaw, pansit. Pero syempre iba pa rin yung experience kung nandun ka na, di ba? Kung ano yung pakiramdam ng isang bagong bayani na tatambay sa OFW Lounge at kumain ng mga libreng pagkain. To have some rest after a long flight from Miami to Qatar and layover for 8 hours in Qatar. Grabe, ang haba ng oras na yun. Napakatindi ng layover niya, 8 hours. Pero maganda sa sa airport ng Qatar kasi malaki yung airport ng Qatar. Tsaka may mga siya dun eh. May mga higaan dun eh na bangko. Pero hindi siya private, in public lang siya. Pero at least sa Qatar, pwede kang matulog doon. May higaan doon. Ewan ko kung anong ginawa ni Madam. Siguro nag-ikot-ikot. Or syempre, hindi makatulog kasi nga, mahirap din makatulog sa public ng ganun-ganun. Lalo pat may mga gamit ka, di ba? I was so happy pushing my luggage cart going to the door, yet the lady stopped me and asked me, when and what times is your flight? I said 4 a.m. po at ang sabi niya ay hindi ka pwede pumasok kasi malayo pa flight mo or matagal pa flight mo. Ang pwede makapasok dito sa lounge ay yung 6 hours before the flight. So nagulat ako at nagtanong ako bakit po ate hindi po ako pwede pumasok sa lounge. Galing ako sa mahabang biyahe, pagod at antok ako. Sagot niya lang ay yun ang bagong rules namin. So tumabi ako at nag-isip at na-disappoint ako. Actually mahaba pa yan pero hanggang doon lang tayo. Ang allowed pala dun sa OFW Lounge is 6 hours before the flight mo is saka ka palang makakapasok sa OFW Lounge. Kung matagal pa yung flight mo, mamasyal ka muna sa kung saan mo gusto. Pero siyempre, as an OFW, pagod na pagod ka, sinabi naman ni Madam Apple na ang haba ng biyahe niya, sana man lang, binigyan ng konting konsiderasyon ng staff doon sa OFW Lounge sa Terminal 2 to si ating OFW. No? Kasi syempre, expected niya na welcome siya doon at bago lang din, first time. Hindi natin masisisi si Madam Apple na ganun yung naging reaction niya. Disappointed, masama ang loob. Tapos, siya pa yung nabash ngayon, no? Sa kabila ng mga nangyari. No? So, sana binigyan man lang kahit konting consideration. Di ba? Kesa nakipagtalpa si Madam Apple. OFW yun, babae pa. Oh my God. Although sabihin natin may policy silang 6 hours, pero kailan lang binago yun? Dapat ina-announce yun eh. Binabahagi ng OFW or ng OWA kung ano yung mga policy dun sa OFW Lounge. Naintindihan naman natin na hindi kayang i-accommodate ng OFW Lounge sa Terminal 2 or 3 ang dami ng OFW. Pero sa mga iilan lang naman yung may ganong biyahe, sana naman lang na bigyan agad ng importansya or action, di ba? Kaysa nung nabash pa kaysa nag-viral sa kanya papansinin, di ba? Although may mga policy tayo, okay yan. Pero, siyempre, wala. Sumama na loob ni Madam Apple, isa yan sa haligi ng ekonomiya ng ating Pilipinas. Siyempre. At least kahit pa paano, maintindihan agad ng ng mga staff dyan na ganito, ganyan. May kita mo naman sa tao kung nagsasabi ng totoo, di ba? Tsaka, hindi naman siya makikipagtalo dun dahil lang gustong humingi ng libreng pagkain, di ba? Disclaimer lang, itong opinion lamang bilang isang OFW. No?
kahit na may mga policy tayo, siyempre dapat may konting konsiderasyon lalo na sa mga babaeng OFW. Sa mga lalaki, okay lang. Pero sa mga babaeng OFW, lalo pag babae, alam niyo naman yun, di ba? Medyo moody, di ba? Hindi naman natin masisisi si madam dito. Hindi naman natin pwede ring ipagtanggol si madam dahil nga may policy. Pero dapat, ano lang, siguro, iba lang siguro naging approach ng staff doon sa NAIA, di ba? So, yun lang mga lods, sana laki ng budget ng binibigyan ng OFW. Ang liit ng, ng OFW lounge. Grabe naman yun. Bansang Pilipinas. Sana lakihan yun naman. Tapos so yun lang sana, sa akin lang sana lakihan yung OFW lounge para wala nang ganitong issue mangyari. Di ba?